Sa isang tagong-nayon sa Mindanao, nakatira ang isa sa miyembro ng armadong samahan na si Lito. Mula pagkabinata ay pinasok na niya ang delikado at maruming trabaho. Malaki kasi ang kinikita doon na sasapat sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Big time pa ang kanilang boss na Hapon. Dahil sa tuwing meron silang nadudukot na tao, talagang nagpapaulan nito ng pera sa mga tauhan. Hindi kilala ang kanilang samahan dahil na rin sa liblib na lugar sila nakatira. Pero ganun pa man, matitinik ang tauhan ng Hapon na si Hamamura. Nagpapadala ito ng tauhan sa Maynila at dinudukot ang kapwa Hapon na mayaman. Pagkatapos, ipapatubos nito sa mga magulang ng biktima. Sa ganung sistema, yumayaman at nagkakapera ang pure Japanese na si Hamamura. Matagal na yun sa Pilipinas at ganun na ganun lang din ang pinagkakakitaan nito. Si Lito ay maswerteng napabilang sa grupo ni Mr. Hamamura. Nakitaan kasi ng Hapon ng potensyal na maging masamang tao si Lito. Kahit na ang totoo, hindi naman talaga likas na masama ang lalaki. Napipilitan lamang yung gawin ni Lito dahil na rin sa kanyang anak na may kapansanan. Wala na rin kasi siyang maisip na mas maayos na trabaho. Hindi kasi siya nakatapos ng elementarya. Ganun pa man, marunong naman siyang bumasa at magsulat. Nilulunok na lamang ni Lito ang konsensya. Iniisip na lang niya ang kanyang anak. Dahil para sa kanya, mailapang oportunidad para sa mga katulad nilang kapuspalad. Mainit na naman ang ulo ni boss. Ano na naman bang nangyari? Parang kaninang hapon lang sumisipol-sipol pa siya rito sa rooftop na to ha. Kulang na lang, tumalon siya sa baba sa sobrang saya eh. Hindi ko nga rin alam eh. Basta pagdating ko, narinig kong nagbubunga na naman yung Hapon na yun. Kuntikan pa ang tuluyang tigukin yung isa nating kasama. Parang bago lang yata yun eh. Nagpamalas siguro ng katangahan. Uy, Temyong, alam ba kung bakit galit si boss? Ikaw yung nandito mula pa kaninang umaga eh. Tinapon ni Temyong ang hinihit-hit na sigarilyo at saka tinapakan. Ngumisi ito na parabang nang-iinsulto. Wala kayong alam. Puro kasi kayo alis ng alis eh. Ano naman kung alis kami ng alis? Wala pa naman pinapautos si Mr. Hamamura. Ano nga ba kasi ang kinagalit ni Mr. Hamamura? Ayaw pang sagutin eh. Alam niyo yung modelong babae na Japanese? Yung nabanggit ni Mr. Hamamura nung nakaraang buwan? Yung anak daw ng negosyante sa Japan? Oo. Ano nangyari? Nakuha na kanina ng mga kasama natin. Kaso, habang pauwi na sila rito, nalintikan sila. Nakatalon yung babae, nalaglag sa bangin. Hindi naman malalim yung bangin pero nang babay nila, nawala na rin yung babae. Inala nila, buhay pa yung babae. Pero nakatakas na. Kaya yun, galit na galit si Mr. Hamamura. Ayun, mura ng mura. Buti nga wala kayo kanina eh. Lahat dito gusto niyang saktan eh. Buti na lang sinabi ko na hindi ako kasama sa operasyon. Naku, yari, malaking bulilyaso to. Sabi na nga ba mga tanga yung mga bagong pasok na yun eh. Tumingin sila sa iba nilang mga kasama na nasa kabilang banda naman ng rooftop. Yun ang grupo na pumalpak. Tahimik lang ang mga yon at parang kinakabahan. Yan, yung nasa dulong yan. Yung may kulay ang buhok na mukhang sisiw. Yan ang leader ng operasyon nila. Inutil yan. Sino ba naman kasing tanga na dudukot sila ng tao mula sa bayan tapos gagamit sila ng owner na sasakyan? O di ba? Mga siraulo pala ba yan eh. Alam bang tatalon yun. Open na open yung owner eh. Pambihira. Kailan ba nila huling ginamit yung utak nila? Kung tayo pinagtrabaho ni Mr. Hamamura, edi walang problema.
Kung makapagsalita to, kala mo naman mahal na mahal niya tong trabaho na to. Baka nakakalimutan mo, napipilitan ka lang para sa anak mo. Huwag mong karirin, huy. Oo nga, tol. Para kang napapamahal na sa ganito ah. Dedicated ka na ba? Mga siraulo. Siyempre, mas malaki kasing pera kapag tayong may hawak ng operation, di ba? Nagsasabi niyo dyan. Natahimik ang lahat nang biglang umakyat na si Mr. Hamamura. Kasama nito ang mga bodyguard na matatangkad. Malalaki ang katawan at puno ng tattoo ang mga braso. Isa-isa silang tiningnan ni Mr. Hamamura. Kahit hindi pa nagsasalita ang Hapon, ramdam na kagad nila ang galit sa aurahan nito. Mahaba ang buhok ni Mr. Hamamura. Parang yakuza ang datingan nito base sa kung papaano tumindig at tumingin. Lumapit si Mr. Hamamura sa kabilang grupo. Huminga ito ng malalim at saka nagsalita. Ano balita pinapahanap ko sa inyo? Tuwid na ang pananalita ng Hapon dahil sa tagal na nito sa Pilipinas. Pero naroon pa rin talaga ang tono ng isang Hapon. Matapang at boses istrikto. Dahan-dahan naman nag-angat ang 40 anyos na lalaki na si Gibo. Kita sa mukha nito ang pamumutla. Boss, hinanap na namin siya sa buong area. Kung saan siya nakatalon. Nakatatlong balik kami pero wala na talaga eh. Pasensya na. Isang malakas na sampal ang tinanggap ng lalaking yon. Sa lakas ng sampal ay naluwa pa ng lalaki ang pustiso. Pasensya? Ano magagawa ng pasensya mo? Ang gusto ko, mabalik ang babaeng yon. Kasi kapag yon nakabalik sa magulang, problema ang abutin. Hindi ka naman tanga. Unang balik ninyo, wala na yung babae sa area. Binarikan niyo pa ulit sa area. Aram niyong wala, hinanap niyo pa rin doon. Sa iba kayo dapat maghanap, mga inuter! Isa-isang tinamaan ng suntok sa sikmura ang mga nakahilerang lalaki. Ang iba namang grupo ay nasa gilid lang at parang natatawa. Ano? Tatawa-tawa kayo? Biglang kumuha ng baril ang Hapon at tinutukan ng mga nagpipigil ng tawa. Kinabahan din sila Lito noong mga sandaling yon. Malaking pera ang naudlot dahil sa katangahan ng mga to. Tapos tatawa kayo? Nagiinit ang ulo ko. Bugbugin ang mga yan. Pinagsasasapak at pinagtatadyakan ng mga bodyguard ang mga nasa kabilang hilera. Mas lalong lumakas naman ang kaba ng tatlo nang mapalingon na sa kanila ang kanilang among Hapon. Kayong tatlo, tatawa rin kayo? Hindi po boss. Wala namang nakakatawa sa nangyari. Malaking pera ang dapat nasa atin na. Pero naging bato pa. Sa halip na tumawa, dapat gumagawa na tayo ng paraan para mahanap yung babae. Unti-unting binaba ni Mr. Hamamura ang baril. Nakaramdam ito ng paghanga kay Lito kaya kumalman na rin ito. Aram mo, Lito, ikaw talaga may utak dito. Dapat para sa iyo ko inasa ang babae na yon. Hindi sa rimang to na wala utak. Kayo lahat! Ito si Rito, gayahin nyo. Lahat ng rakad nito, walang parpak! Hindi malaman ni Lito kung matutuwa ba siya o mas lalong kakabahan. Nararamdaman niya kasing mas tataas ang paghanga sa kanya ng Hapon. Kapag ganon, mas aasa sa kanya si Mr. Hamamura. Kayo tatlo, kayo hahawak ng operasyon. Hanapin ang babae. Dahil dito at kayo sasahuran ko mas maraki. Bukas umaga na kayo magsimula. Intindihan niyo? Kahit medyo nag-aalangan ay napatango na lang ang magkakaibigan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay bumaba na rin ang Hapon nilang amo. Naiwan ang tatlo sa rooftop. Parang sasakit ang ulo ni Temyong at Obing sa nangyari. Pareho kasi nilang ayaw saluhin ang kapalpakan ng iba nilang kasama.
Bihira naman, Lito. Sa atin tuloy pinatrabaho. Saan natin hahanapin yung babae? Ang laki-laki ng bundok. Ang lawak-lawak ng gubat at nayon. Ang masakla pa dyan, kapag hindi natin nahanap yung babae, tayo naman ang malilintikan yan. Ito naman kasi si Lito Nanahimik ka na lang kasi dapat. Sa halip na nagpapahinga at nagpapasarap tayo habang naghihintay ng sahod Ayan, may trabaho pa tuloy tayo. Kasi wala ka tuloy sa birthday ng anak mo. Hindi tuloy ako makakakain ng bigo na gawa ng mama mo. Napapakamot na lamang sa ulo si Lito. Hindi rin naman kasi niya inaasahan na gano'n ang mangyayari. Gusto ko lang naman kasi na iligtas tayo sa init ang ulo ni boss Akala ko kasi kanina pagbubuntungan niya tayo. Kaya nag-isip lang ako ng sasabihin. Sa susunod, manahimik ka na lang ha. Kahit mamatay pa tayo, ang mahalaga, nanahimik ka. Ay nako, mabuti ba maglomi na lang tayo? Wala naman na tayong gagawin dito wala na akong pera dito Ako naman lilibre. Wala ka naman laging pera Dapat kasi nagtitira ka rin sa sarili mo Umalis ang tatlo sa rest house na yon ni Mr. Hamamura. Nasa bandang taas ng bundok yon, kaya kailangan pa nilang bumaba ng halos 30 minutos na lakaran. Nagtungo sila sa kilalang parisan sa isang baryo na nasa paanan din ng bundok. Pagupo pa lang nila ay sumimangot na kagad ang ali na si Aling Punyesa. Nandito na naman kayo. At nagdala ka pa talaga ng 2 surot. Pangungutang ka na naman. 300 na ang utang mo ha. Kailan ka magbabayad? Magbabayad din naman ako, Aling Punyesi. Sa makalawa pa kasi ang sahod. Sige na, dadagdagan ko naman ang bayad ko Pagbigyan mo na ako. Huling utang mo nito ngayong buwan ha. Magbayad ka na sa sahod mo. Ito naman si Aling Punyesa. Akala mo naman niloloko. Oo, magbabayad ako. Pero bigyan mo muna kami ng tigisang mangkok ng lomi. Padabog na umalis si Aling Punyesa at inihanda na rin ang kanilang kakainin. Walang niya to. Sabi mo manlilibre ka tapos utang pala to. Napakaburaot mo talaga kahit na kailan. Angal-angal pa kayo kakain din naman kayo Mga siraulo to. Bumalik ang ali na dala na ang 3 mangkok ng lomi. Maraming salamat po, Aling Punyeta. Anong Punyeta? Punyesa ang pangalan ko. Maria Punyesa. Uy, anong pinagsasabi mo dyan, pre? Akala ko Punyeta. Sorry Lalong nagdabog ang ginang nang umalis ito ulit. Nagsimula ng kumain ng 3. Sarap na sarap sila dahil talaga namang malasa at malinamnam ang lomi ron. Kung minsan nga maraming tao doon, lalo na kung araw ng linggo. Habang kumakain ay isang lalaki ang dumating. Nung una ay hindi nila yung pinapansin. Pero dahil matagal nang nakatayo sa likuran nila, nilingon na rin nilang 3. Nakita nilang aligaga ang mata ng lalaki. Parang nakadroga. Naglalaway at may dugo ang kamay. May dugo rin sa labi at yun ay hindi nila napansin. Walang ano-ano, kinuha ng lalaki ang isang pitsil ng tubig at tinungga. Pagkatapos ay nagmamadali na rin yung umalis. Ba't sira ulo yan Kasama niya ba yan? Naku, hindi po. Nagulat nga rin po kami. Tarantado yun Nag-iwan pa ng dugo sa pitsil Ano kayang ginawa nun? May pinatay siguro yung lalaking yon. Nakakapaghinala yun Temyong, 2 ba yung baril mo? Tumigil ka nga. Nandito tayo sa baryo. Baka may makarinig sa'yo. Pagkatapos nilang kumain ay nagkanya-kanya na rin sila ng landas. Hindi sa baryo na yon nakatira si Lito, kundi sa susunod pang baryo na mas malaki kumpara doon. Pag-uwi ni Lito sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang ina. Nag-aayos yun ng sinampay sa kanilang bakuran. O Nay, bakit gising ka pa? Anong oras na? Inaayos ko lang itong mga sinampay. Humangin kasi ng malakas kanina Naglaglagan sa lupa kaya binanlawan ko ulit.
Si Alan ho, tulog na ba? Oo, kakatulog lang. Ay teka, kumain ka na ba? Tapos na po ako kumain. Nilibre ako ni paring Obeng. Pero gusto ko pa rin pong kumain kasi alam kong masarap ang luto niya eh. Walang tatalo sa luto niyo eh. Nako, nambola ka pa. Halika na, pasok ka na dito sa loob. Masayang kumain si Lito kasama ang kanyang ina. Nilubos-lubos na rin niya ang pagkakataon na titigan ng mas matagal ang anak na si Alan noong mga sandaling yon. Alam niya kasing ilang araw na naman siyang mawawala dahil sa pinapagawa sa kanila ni Mr. Hamamura. Kinabukasan ay maagang umalis ng bahay si Lito. Tulog pa ang batang si Alan at tanging si Aling Suling lang ang nakausap niya. Pagdating naman ng gabi, nagmamadali siyang pumunta sa kalsada kung saan doon daw sila susunduin ng isa pa nilang makakasama. Pagdating doon ni Lito, ay nagsalubong ang kilay niya nang makita ang isang matandang lalaki na may sinisilip sa ilalim ng sasakyan. Bakit kasama yan? Iritadong nakatingin ang tatlo sa matandang si Mang Melencio. Ewan ko, tanungin mo si Mr. Hamamura. Kupal yan eh. Muntik na tayong mahuli ng pulis dahil sa siraulong yan. Bakit yan nandito? Sabi doon ng boss natin kailangan daw natin si Mang Melencio. Maalam daw si Mang Melencio sa mga gubat. Inang yan. Bida-bida pa naman yan. Kainis. Si Mang Melencio ang pinakamatanda sa mga tauhan ni Mr. Hamamura. Isa rin yon sa madalas na pinagkakatiwalaan ng Hapon pagdating sa maraming operasyon. Para bang tinuturing na pioneer ang matanda sa gawaing yon. Kaso nga lang, ayaw ng tatlo na makasama yun sa trabaho nila. Wala kasing pakialam si Mang Melencio sa mga desisyon at opinyon nila. Ang gusto lang nito ay siya palagi ang masusunod. Ano pa tinatanga-tanga nyo dyan? Lumapit na kayo rito at aalis na tayo. Napapailing na lang ang tatlo na pumasok sa lumang model na van. Mukha na nga kayong tangat ha. Tangat na nga pa kayo dyan. Mang Melencio, kalma ka lang. Kaaga-aga eh. Ano kayo? Ayaw ko nang inutal sa operasyon na to ha. Ayaw ko nang kukupad-kupad. Kapag nakita kagad ng babae, kunin na kagad. Kahit sino sa inyo ang magkamali, papatayin ko kagad. Naintindihan nyo? Paano kung ikaw naman na nagkamali? Papatayin. Sige na, Mang Melencio. Umalis na tayo. Mars ka, Obeng ha. Maikli lang ang pasensya ko sa mga pangit. Pangit din naman siya. Mukhang ang lamok na panot eh. Ano? Bubulong-bulong ka ba? Sige na, Mang Melencio. Obeng, manahimik ka na dyan. Bara-barang pinanda na matandang si Mang Melencio ang sasakyan. Kahit may mga nadaanan silang mga bangin, wala itong pakialam. Hindi nagbabago ang bilis ng takbo ng van. Wisit na yan. Kulang na lang pali pa rin tong van eh. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe, huminto na rin sila sa tapat ng isa pang baryo. Mangilan-ngilan na lang ang tao sa labas dahil alanganing oras na rin. Dito na muna tayo sa van magpalipas ng gabi. Bukas ng umaga, papasok tayo sa baryong yan. Akala nila Lito ay matutulog din sila sa loob ng van. Pero dahil isang siraulong katrabaho si Mang Melencio, hindi yun nangyari. Hindi pala. Ako lang pala matutulog. Kayong tatlo magbantay. Baka may mga ano sa atin dito. Baka biglang nandyan pala sa loob ang babae at lumabas eh. Walang makakita kung tulog din kayo. Sige, labas na! Labas! Walang nagawa ang tatlo kundi ang lumabas na lamang ng van. Gigil na gigil si Obeng. Kung pwede nga lang niyang sapakin ng matandang si Melencio, ay ginawa na niya. Pero hindi. Siya naman ang malilintikan kay Mr. Hamamura kapag nangyari yon. Isinirado ni Mang Melencio ang van. Bumuntong hininga na lang si Lito para magpigil ng inis. Ganon din si Temyong. Sabi naman sa inyo eh, sira ulo yan eh. Nakakabwisit. Nanggigigil talaga ako eh. Ano? Tudasin na natin yung matandang yan.
para wala ng epal. Tira ulo ka ba? Ano naman ang idadahilan mo kapag hinanap yan nung hapon na boss natin? Alam mo naman na mahal niya yung matandang yan eh. E di, sabihin natin dinagit ng aswang. Total, usap-usapan naman sa atin nung nakaraan may aswang, di ba? Rason mo pa lang pantangan eh. Sa tingin mo maniniwala si Mr. Hamamura sa ganyang dahilan? Hindi ngayon naniniwalang may Diyos tapos sasabihin mong may aswang. Nakakabwisit ni. Dito tayo sa labas. Ano to? Bodyguard na tayo? Gawin na lang natin. Isipin na lang natin na mas malaking pera naman to pagkatapos. Kahit halos sumuusok na sa galit ang ilong ni Obeng, ay wala rin itong nagawa kundi ang kumalma. Umupo na lamang ang tatlo sa gilid ng van at nagmasid na lang sa paligid. Medyo mas maliwanag sa baryo na to. Sino kayang kapitan dito? Hindi nagtipid sa ilaw Uy, tingnan nyo Ang alin? Ayun yung karatula. Bakit? Ano bang meron? Piste. Ang lalabo ng paningin nyo. Ang sabi sa karatula, mag-ingat daw sa mga aswang. Nagsalubong ang kilay ni Lito at Temyong. Nawirduhan ng dalawa. Dahil nitong mga nakaraang araw lang, napapadalas ang usapin tungkol sa mga aswang. Di may aswang dito. Ganun ba yun? Maglalagay ba sila ng ganyan kung wala? Baka siguro kaya mas maraming ilaw sa baryo na to kasi may mga aswang. Sabi kasi nila, mas nag-aalangan lumapit ang mga aswang sa mga tao kapag maliwanag. Ano? Naniniwala ka sa aswang? Hindi ko alam. Yung anak ko kasing si Alan, nitong nakaraan lang din laging nagsasabi sa akin na nananaginip daw siya na may aswang daw sa probinsya natin. Puro aswang lang ang sinasabi niya nung nakaraan Siyempre, ama ako, kaya iniintindi ko na lang. Alam mo Lito, minsan yung mga nakikita o napapaniginipan ng mga bata tulad ng anak mo, minsan totoo Parang may kakayahan silang makakita ng hinaharap. Ano nga ba tawag sa mga ganon, Temyong? Gifting? Gifting ang putik. Gifted kasi, tol. Ayun yun, gifted. Basta, biniyayaan sila ng Diyos ng kakaibang kakayahan. Kaya, huwag mong ipagsawalang bahala. Di, naniniwala ka na may aswang? Oo, dati na akong may karanasan dyan Kaso, bata pa ako nun. Kaya baka sabihin nyo imahinasyon ko lang. Itigil na nga natin yung aswang-aswang na yan. Mag-focus na lang tayo sa pagbabantay. Nanahimik na rin ang tatlo ng mga sandaling yon. Nakaramdam na rin ng antok si Lito pero pinipigilan lamang niya. Dakong 12:00 na ng gabi nang mabulabog ang tatlo. Isang magandang babae ang nakita nilang tumatakbo. Nang makalapit na yun sa kanila, humingi yun ng tulong. Pakiusap, tulungan niyo ako. May umahabol sa akin. Namukhaan kaagad nila ang babaeng yon dahil sa tattoo ng babae sa dibdib na parang ahas. Teka, ikaw ito hindi ba? Dinukot pa ni Lito ang larawan sa bulsa. Nakuha kaagad ng babae ang ibig sabihin nun. Alam din kasi ng babae na may mga tao ring humahanap sa kanya. Teka, yung... Hindi na pinagpatuloy pa ng babae ang kanyang sasabihin. Kumaripas na ito ng takbo. Uy! Yun yung babae! Tara! Tumakbo ang tatlo para habulin ng babae. Pero nang ilang metro na ang layo nila sa van, ay naalala nilang may sasakyan nga pala silang daladala. Mga tanga! Bakit tayo tatakbo? May sasakyan nga pala tayo! Balik! Balik! Bumalik sila sa sasakyan. Pagbukas nila ng pinto, ay agad nilang ginising ang matandang si Melencio. Mang Melencio! Mang Melencio! Nakita namin yung babae! Pandarin nyo na itong sasakyan! Dito sa kabila! Habulin natin! Ano? Totoo ba yan? Kapag ako niloloko nyo, tingnan nyo lang. Kung ayaw mong maniwala, umalis ka na dyan. Ako magmamaneo. Dami mong daldal.
Papalagan pa sana ni Mang Melencio ang sinabi ni Obeng, pero mas mahalaga para dito ang babaeng kanilang dapat na mahuli. Pinaharurot na naman ng matanda ang sasakyan, pero wala na silang naabutan. Kamot ulo na lamang ang tatlo nang huminto na sila sa gilid. Ako ba niloloko niyo? Inistorbo niyo lang yata yung tulog ko eh. Inaasar niyo ba ako? Mang Melencio, nakita talaga namin yung babae. Humihingi pa nga sa amin ng tulong kasi may humahabol nga raw sa kanya. Apakawalang niya kasi. Ang bilis tumakbo ng babae, parang kabayo. Dito ka lang, Mang Melencio. Kami na maghahanap. Malakas ang pakiramdam ko na nandito pa yun sa area na to Kapag hindi niyo kasamang bumalik yung babae, pasensyahan tayo Nauubos na ang pasensya ko. Hindi na lamang pinansin ng tatlo ang nagdadadaldal na matanda. Dinukot na rin nila ang kanya-kanyang baril at marahang pumasok sa halamanan. Maya-maya lang ay nasa loob na rin sila ng gubat. Napatakip na lamang sila ng ilong nang naamoy ang tila nabubulok na daga. Napatigil sa paglalakad si Obeng nang meron siyang masagi. Oh, bakit? Dahan-dahang tinutok ni Obeng ang dala nilang flashlight sa kanyang paanan. Napalayo siya kaagad nang makita ang inuuod na bangkay ng isang lalaki. Wakwak ang tiyan, lasog-lasog ang suot na damit. Nangyari dito? Tingnan niyo parang nilamon ng Aswang! Yun ba sasabihin mo? Oo. Tingnan mo, may gagawa ba ng ganyan maliban sa aswang? Baka naman mabangis na hayop lang. Tulad ng alin? Walang masabi si Lito. Kaya naman sa kabila ng kanyang utak ay naisip niya na baka nga aswang ang gumawa nun. Na baka nga totoong may aswang na nabubuhay sa kanilang probinsya. Pwedeng asong ulol. Maraming aso sa mga baryong napapabayaan. Sa sobrang gutom, nagpupunta sila sa gubat para maghanap na makakain. Baka itong lalaking to ang nasampulan. Malabong aso. Kung aso yan, buong katawan wala na. Pero laman loob lang naman yung kinuha Bahala ka sa buhay mo. Maglalakad na sana sila paalis nang biglang nakarinig sila ng malakas na sigaw ng babae. Ano yun? Narinig mo nang may sumigaw, nagtanong ka pa. Tara, puntaan natin. Walang sinayang na pagkakataon ng tatlo. Tinungo nila kung saan nagmumula ang boses. Ngunit habang palapit sila ng palapit, pahina naman ang pahina ang boses. Nako, mukhang nahuli na tayo. Dinampot ni Temyong ang naiwang tsinelas sa lapag na mukhang mamahalin. Pakiramdam ko, yung sinabi ng babae na humahabol sa kanya aswang Tigilan mo na nga yung kakaswang mo. Naiirita ako di takpan mo yung tenga mo, ang arte mo. Ano, suyurin pa natin? Paano si Mang Melencio doon? Ayan na natin yung matandang yon. Sa gabal lang Tayo na lang humanap sa babae. Pero kapag nahanap natin, tayo na ang mag-uuwi. Tapos, tayo mapupuri ni Mr. Hamamura. Hanip, Temyong. Galawang sakim yan Kahit ako, ganyan din ang gagawin ko. Wala namang ambag yan si Mang Melencio dito Puro lang angas. O tara na mga tol. Ingat lang kasi baka may matapakan kayo matulis. Bago sila umalis, nilingon pa ni Obeng ang bangkay ng lalaki. Aswang lang talaga ang naisip niyang pwedeng gumawa ng ganun kabrutal. Pinagpatuloy nila ang paghahanap at wala na silang pakialam sa kasama nilang matanda. Mas pabor nga sa kanila na mawala yon para mas magawa nila ang kanilang diskarte. Bukod pa doon, mas mahihirapan lang silang kumilos dahil maraming arte sa buhay si Mang Melencio. Inabot na ng umagang tatlo sa kakalakad sa kagubatan. Nakaramdam na rin sila ng gutom kaya sandali na muna silang tumigil sa ilalim ng punong bayabas. Nilabas nila mula sa bagang tinapay na baon. Nakaugalian na kasi nilang nagdadala ng pagkain sa tuwing meron silang operasyon. Ay nako, naabot na tayo ng umaga pero wala tayong napala
Galit na siguro si Mang Melchor dun habang naghihintay sa atin. Maganda nga yun, para mamatay na siya sa galit. Pero, saan naman natin hahanapin yung babae, no? Kahit saan, sa buong gubat na to, kahit umakit pa tayo sa bundok, sige lang. Sorry talaga ha. Kung namukuhan ko kasi sana kagad yung babae, di sana nahawakan ko kagad siya. Ayos lang yun. Kami nga lutang nun eh. Oh, may baryo ulit doon oh. Pwede tayong bumaba doon para makabili ng ibabaon natin. Itago nyo na lang na maayos yung baril nyo. Baka mapagkamalan tayo mga rebelde. Nagtungo sila sa baryo na tinuturo ni Temyong. Pababa rin ng baryo na yon at talaga namang kahit nasa malayo pa lang sila, masasabi na nilang matitino ang mga taong nandun. Pagdating kasi nila roon ay maayos at malinis ang bukana. Mas maraming mga pananim, hindi gaya ng mga pangkaraniwang baryo. Medyo marami-rami din ang mga taong abalang-abala sa kani-kanilang ginagawa. Temyong, may dala ka bang pera? Pagambagan tayo, markila tayo ng matutulugan. Bumabagsak na talaga yung mata ko eh. Sige na nga. Pero kumain na muna tayo. Tapos maghanap tayo ng matutulugan. Medyo ayos na baryo to, no? May mga simentadong bahay na rin. Kumain muna ang tatlo sa isang maliit na karinderya. Pagkatapos ay nakahanap na rin sila ng bahay ng maliit na kubo na sakto lang din naman ang halaga ng bayad. Ang usapan ng tatlo ay gigising sila ng 12:00 para maghanap ulit sa babae. Pero ang nangyari, madilim na nang bumangon sila dahil sa malakas na tambol na kanilang narinig. Mga siraulo. Gabi na. Uy, gising! Pinagtatatampal ni Lito ang mga kasama dahil sobrang lalim ng tulog ng dalawa. Tutulog-tulog sa kangkungan ng mga kumag na to. Uy, yun na nga ba sinasabi ko eh. Ginabi na tayo. Tara na, mag-ikot-ikot na tayo rito. Baka dito napadpad yung babae. Bakit pa ang ingay sa labas? Sakit sa tenga. Sumilip sila sa bintana at nakita nilang nagkakasiyahan ng mga tao sa labas. Doon lang nila napagtanto na nagdiriwang pala ng pista ang mga taga roon. Daming tao sa labas ah. Nakko, mahirapan tayo nito. Tara na nga, pambira naman oh. Tatanga-tanga pa dyan eh. Dinampot na rin nila ang bag at lumabas ng kubo na yon. Alos hindi na sila magkarinigan nang lumapit na sila sa mga taong naroon. Malalakas ang tambulan. May mga kasama pang trompeta na siyang nagpapatulig sa kanilang tatlo. May pera ba kayo? Ha? Ano? Pera! Pera muna! Tinuro ni Obing ang karatula sa isang tindahan na may nakalagay na banyo, bayad 50. Wala na akong pera. Pinangambag ko na kanina. Si Temyong baka meron. Ano? Si Temyong kako baka meron. Anong melon? Baka meron si Temyong na pera, bungol. Uy, Temyong, peram 50. Pakikibanyo ako. Dumukot si Temyong sa bulsa at nagabot ito ng 20 pesos. 50. Wala na akong pera. 50 nga. Hindi kita marinig. Wala ka bang 50? Mas wala kang kwenta, buisit. Nauna nang nakipagsiksikan si Temyong sa mga tao. Samantalang nagmamadali namang lumapit si Obing sa banyo kahit 20 lang ang pambayad. Sumunod na lang din si Lito kay Temyong. Makalipas ang ilang minuto ay pansamantalang tumigil ang tambulan. Bumalik na rin si Obing nang may mukhang nakaraos. Buti pinabanyo ka kahit 20 lang yung dala mo. Pwede naman 20 lang eh. Kaso pag 20 lang, isang irihan lang.
Eh di, inisang bagsak ko na. Nagpatuloy na ang tatlo sa paghahanap sa babae. Siksikan ng mga sandaling yon. Hindi nila inakala na ganun pala karami ang tao sa baryong yon. Habang naglalakad, aksidenteng may nakabanggaan na tao si Lito. Sandali siyang napatingin sa mukha ng lalaki. Namukaan ni Lito yon. Teka, yun yung lalaki nakiinom ng tubig sa lumihan ni Aling Punyeta, di ba? Punyesa, pre. Ha? Oo nga no, yun nga. Eh ano naman ngayon? Kahinahinala eh. O anong gagawin mo? Ewan ko, basta susundan ko. Parang may kakaiba sa kanya eh. Hindi yan yung hinahanap natin, uy. Napailing na lang si Temyong. Napilitan na lang din silang sundan si Lito. Sa kakahabol ni Lito sa misteryosong lalaki, ay hindi nito namalaya na napalayo na pala siya sa pistahan. Nakalabas na siya ng baryo at hindi alam ni Lito kung saan papunta ang direksyon na yon. Sandaling nagtago si Lito sa gilid nang parang nakaramdam sa kanya ang lalaki. Uy, munti ka na ako dun ah. Huminga ng malalim ang lalaki. Nang masigurong hindi na nakatingin, ay sinundan niya pa rin ang lalaki. Bahay na naman? Maingat na naglakad palapit ang lalaki. Pumesto siya malapit sa bintana. Ngunit ang nakikita niya lang sa loob ay ang lalaking misteryoso. Sige na, kumain ka na. Magkakasakit ka kapag hindi ka kumain. Kailangan mo kumain. Hindi ako kakain yan. Malay ko ba kung may nilagay ka pa dyan na kung ano? Kumain ka na. Hindi ka pwedeng mabuntis kung hindi ka malakas. Kapal ng mukha mo. Kagabi nga lang kita nakasalubong tapos bubuntisin mo ako. Hindi kita kilala. Higit sa lahat, hindi ako magpapabuntis sa isang aswang. Otomatikong nagtindigan ng mga balahibo ni Lito nang marinig niya ang huling sinabi ng babae. Yung babaeng target namin yun ha. At sandali, aswang yung lalaki? Ibig sabihin, totoong aswang talaga ang umahabol sa kanya. Kaya pala may dugo ang kamay niya nung nasa lumihan kami. Kasi may kinain siya. Lintik na. Muling nanahimik si Lito nang marinig na nagsalita uli ang aswang. Mamili ka. Mahuli ka ng mga taong umahabol sa iyo o manatili ka sa akin at aalagaan kita at ituturing na tunay na asawa. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa maging asawa ng isang katulad mo. Napulunok ng laway si Lito habang nakikinig. Maya-maya lang, namalaya na lang niyang nasa tabi na niya sina Obeng at Temyong. Hingal na hingal ang mga yon, kakasunod sa kanya. Wisit ka, ang bilis mong maglakad. Shh, huwag kayong maingay. Yung babaeng hinahanap natin, hostage ng aswang. Ano? Aswang? Baliw ka. Huwag kang maingay. Aswang nga yun oh. Narinig kong sinabi mismo ng babae. Tama nga ang hinala ko. Totoong may aswang. Anong gagawin natin? Wala akong pakialam kung aswang yan o hindi. Ang akin lang, kung sino man yan, dapat makuha natin yung babae. Mga tol, manda kayo. Itutumba natin yung lalaki na yan kung magiging sagabal siya sa gagawin natin. Sige, sumunod kayo sa akin. Kanya-kanya na naman silang bunot ng baril. Maingat ang bawat takbang na ginawa nila. Nang makalapit na sila sa pintuan, mabilis silang pumasok sa loob at tinutukan ng baril ang lalaking hinihinalang aswang. Walang susuko! Walang gagawa ng masama! Huwag kang kikilos sa masama! Nagulat ang misteryosong lalaki sa bigla nilang pagpasok. Ang babae naman ay napasiksik na lang sa gilid habang may kadena sa paa. Lumaba ka! Bilisan mo! Pare, dapa na para wala masaktan dito. Akala niyo ba natatakot ako, ha? Unti-unting nagbagong anyo ng lalaki sa mismong harapan nila. Maging si Temyong ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan. O ano? Tama ako no? Totoong aswang!
Hindi na nakatiis si Obeng at pinaputukan niya ang lalaking aswang. Pero dahil sa sobrang kasabikan, hindi niya yun tinamaan. Mabilis na tumalon ng lalaki palabas ng bintana. Nagpaputok uli siya sa labas pero hindi na nila yun tinamaan dahil agad ding nakalayo ang lalaki. Sandaling hindi nakapagsalita si Temyong. Manghang-mangha siya sa nakita pero naroon din ang kilabot. Napatunang tingin nila sa babae. May tattoo yun sa dibdib at kamukhang kamukha ang nasa larawan na bigay sa kanila ni Mr. Hamamura. Miss, sumama ka na lang sa amin. Wala kaming gagawin sa'yo. Sasama ka lang hanggang sa makarating tayo sa boss namin. Sino kayo? Siguro kasama niyo yung dumukot sa akin, no? Oo, kasama nga namin yun. Ano, masaya ka na? Talian na yan sa kamay, tapos tanggalin sa kadena. Alis na tayo tapos tanggalin yung kadena. Tara, umalis na tayo kaagad. Nakikiusap ako. Huwag niyo akong dalhin doon. Baka patayin nila ako. Ay naku naman, hindi ka nila papatayin. Tutubusin ka naman ng tatay mo, di ba? Papatayin ka nila kapag hindi ka tinubos. Teka, bakit ba ito nagtatagalog? Ito ba talaga yung target natin? Hindi ka kasi nakikinig ng maayos eh. Half Pinay yan. Nanay niya Pinay. Tatay niya Hapon na mayaman. Dito yun sa Pilipinas lumaki. Dinadalaw-dalaw ng tatay niya kada buwan. Alam na alam ko, no? Nakikinig kasi ako ng maayos eh. May lahi ka palang Pinay eh. Kala ko pure breed ka. Miss, hindi ka masasaktan kung tutubusin ka ng tatay mo. Mayaman naman kayo. May pamilya ba kayo? May anak? May asawa? Bakit ang lalakas ng loob niyong ipambuhay sa pamilya niyong perang galing sa kasamaan? Sa puntong yon ay tila nasampal ng katotohanan silang tatlo. Lalong-lalo na si Lito na agad namang pumasok sa isip niya ang anak na si Alan. Mga wala kayong puso. Nagpapakahirap ang papa ko para maabot kung anumang meron siya ngayon. Tapos, ang mga katulad nyo na hindi nag-aral ng maayos, manlalaman kayo sa pamamagitan ng mga baril ninyo. Tama na! Ingay mo naman! Pasensya ka na. Pinagkaitan din kasi kami ng tadhana eh. Kasi mga tamad kayo sa buhay. Hindi kami tamad. Pinanganak kaming mahirap at salat sa buhay. Kaya kahit na anong gawin namin pagsisikap, hindi kami umaangat. Kaya wala kang karapatan na magsalita kung wala kang alam sa pinagdaraanan namin, ha? Tama na! Buisit! Ang tadrama nyo! O sige, ganito na lang. Hindi ka namin dadalhin kay Mr. Hamamura. Anong pinagsasabi mo? Ayos ka na yung? Kailangan nating madala yan sa boss natin kasi yun ang magpapasahod sa atin. Tayo magpapasahod sa sarili natin, no? Tayo ang kukubra ng pantubos nila. Hindi natin dadalhin sa hapon na yun. Hati-hati tayo. Pagkatapos, saka tayo umalis sa probinsya. Magbagong buhay. Ganun. Napaisip si Temyong at Lito. Sang-ayon sila sa sinabi ni Obeng. Malaking tulong ang perang makukuha nila para sa pagbabagong buhay nila. Oh, para wala ng drama, ganito. Hindi ka namin dadalhin kay Mr. Hamamura. Takot ka ron, di ba? E di sa amin ka sasama. Maayos kami makikipag-usap at walang masasaktan. Basta, bigyan nyo kami ng pera. Isipin mo na lang na sinagip ka namin mula sa hapon na yun na mas masama pa ang ugali kay Satanas. Kumbaga, reward lang ang kukunin namin, hindi ransom. Ang gagaling nyo rin ha. E di ganun rin yun. Nanlalamang pa rin kayo sa kapwa. Alam mo miss, maganda ka pero wala kang matinong utak no? Niligtas ka nga namin eh. Ano ba? Ganun ang gusto namin set up. Diyos ko naman oh. Simpleng-simple, hindi maintindihan. Buti nga pati sa aswang eh, niligtas ka namin eh. Ano ako makakasiguro na ligtas ako sa inyo? Bumaba na ang tinig ng babae. Tila napagtanto rin nito na magandang deal na nga ang sinasabi ni Obeng. Makakasiguro kang ligtas ka sa amin kung hindi ka tatakas. Yan ang isipin mo. Mga kidnapper ba talaga kayo?
Hindi kasi kayo mukhang masasamang tao eh. Pwede ba? Huwag mo nga kami pinagbobola. Miss, paano ka nga pala nakuha ng lalaking yon? Aswang yun, di ba? Nung kagabi nakatakas ako sa mga kasamaan ninyo, nakasalubong ko siya sa daan. Wala akong mainga ng tulong kundi siya lang. Tinulungan niya ako. Dinala niya ako sa kakahuyan, malapit sa isang baryo. Na makakuha ko ng tiyempo, nakatakas ako sa kanya. Nalaman ko kasi na aswang siya dahil kumakain siya ng karinang tao na nakaplastik. Alam kong karinang tao yun kasi may kamay ng tao eh. Yung tumakas ka, yan ba yung nakita mo kami? Bakit hindi ka pumasok sa baryo na nasa tapat namin para makahingi ng tulong? Tulig ka pala eh. Sabi ng lalaking kumuha sa akin, may mga aswang din sa loob. Kaya kung doon ako pupunta, pakainin lang ako ng mga nandun. Lalo pat maganda ako. Ayos din ah. Naglagay sila ng babala. Tapos doon pala mismo sa baryo nila may mga aswang. Abay, mga tanga nga. Tama na usapan. Daldal nyo. Tanggalin nyo na yung kadena niya. Lagyan nyo ng tali sa kamay. Baka kung ano pa gawin yan eh. Hoy miss, maayos ka ha. Kapag makulit ka, papakain ka namin sa aswang na yon. Naintindihan mo? Naintindihan ko. Hindi naman ako tanga, no? Tinalian nila ang kamay ng babae. Hindi na rin naman nagmatigas ang babae sa kanila. Umalis sila sa bahay na yon at bumalik muli sa masayang baryo. Ano nga palang pangalan mo? Yuki, Wow! Ganda ng pangalan. sigurado kayong hindi niyo ako sasaktan, ha? Basta magtiwala ka lang sa amin. Inakbayan ni Lito ang babae at tinarangan naman ni Temyong at Obeng ang likuran nito para hindi makita ang gapos sa kamay. Nang makalabas na sila sa baryo, dadaan na naman sila sa kagubatan. Sa parting ito na medyo kinabahan ng tatlo. Kailangan natin mag-ingat. Sigurado ako na hindi papayag ang aswang na yon na mawala ka sa kanya. Baliw na siya. Gusto niya magkaanak kami, hindi naman kami magkakilala. Isa pa, aswang... Manahimik ka na nga. Ang lakas ng boses mo. Sungit naman. Wapo. Pabayaan mo na. Ganyan talaga kapag hindi pa nakakasyota kahit kailan eh. Sa lahat ng naging operasyon nila, sa babaeng si Yuki lang magaan ang pakiramdam nila. Para bang matagal na yung kakilala. Kaya kahit na sa ganoong sitwasyon ay nagagawa nilang kausapin yon na parang normal lang ang lahat. Maya-maya pa, napatigil ang apat sa paglalakad. Hala, ayun na naman siya. Aswang yan. Naririnig nila ang tila isang tunog ng baboy. Bakit kayo matatakot eh? May mga dala tayong baril. Tumayo nga kayo. Pinagpatuloy nila ang paglalakad kahit na patuloy pa rin ang nakakatakot na tunog. Nakaamba ang hawak nilang baril. Nasa gatilyo ang kanilang daliri. Pagkarating nila sa medyo wala ng gaanong puno, binigla sila ng isang malaking baboy na kulay itim. Parang kasing laki ng inahin o higit pa. Napatigil na naman sila. Nakatingin lang sa kanila ang baboy at ganun din naman sila roon. Ako, aswang yan. Nang tumakbo palapit sa kanila ang baboy, pinagbababaril nila yon. Pero bigla na lamang nagbago bilang tao ang baboy. Nakailang paputok sila noong mga sandaling yon. Ang kaso, masyadong mabilis ang aswang. Idagdag pa na hindi nila matutukan ng ilaw ng maayos ang aswang dahil tumatakbo sila. Uy! Teka lang! Paglingon nila, nakadapa na si Obeng. Agad nila yung binalikan. Dumudugo ang bandang bewang ng lalaki. Ano? Una na kami? Anong una na kayo? Paliw ka ba? Tulungan niyo ako, no? Babagal-bagal. Kainis naman to, oh. Inakay ni Temyong si Obeng, habang si Lito naman ay nakaakay lang din sa babae.
pansamantalang nawala ang aswang. Wala silang naririnig na kung ano. Nakikiramdam lang sila noong mga sandaling yon. Hanggang sa bigla na lamang may humila sa babaeng si Yuki. Nahawakan na naman ni Lito sa kamay ang babae. Pilit na hinihila ng aswang si Yuki papasok sa halaman na malalapad ang dahon. Uy! Yung pera natin, kinukuha ng aswang! Kulit mong aswang ka ah! Muling nagpaputok si Temyong. Sa pagkakataong yon ay tinamaan niya ang aswang sa braso. Nabitiwan si Yuki at sa kabuong puwersa nilang hinila pabalik. Aray ko naman, nakakalat ka ng pet ko, no? Tatanga-tanga kasi. Munti ka pang makuha. Mawawalan pa kami ng pera dahil sa iyo eh. Kung alisin nyo kasi yung tali ko sa kamay para makakilos ako na maayos. Kamay ba pinanlalakad mo? Manahimik ka nga dyan. Siguro, mas bilisan na natin habang may tama pa yung aswang. Braso lang naman ang tama nun eh. Kaya kaya pa makasunod dun sa atin. Wala na tayong dapat pang sayangin na oras kaya bilisan na natin. Halos kalad ka rin na rin ni Lito ang babae nang tumakbo sila palabas sa lugar na yon. Pagkaraan lang ng ilang sandali, nasa kalsada na rin sila. Ang kaso nga lang, bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulan. Naganap sila ng masisilungan. Buti na lang ay may nakita silang nakaparadang jeep sa gilid ng kalye. Winasak nila ang kandado ng pinto at malaya silang nakapasok. Patilain na lang muna natin ang ulan. May balat siguro sa puwet ng babaeng to. Malas eh. Patingin nga. Unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko nang manyakis ka, no? Natamimi si Obing at pinunas-punasan na lang ng bimpo ang baril na hawak. Sabihin mo nga sa amin, matagal na bang kilala ng pamilya niyo si Mr. Hamamura? Oo. Sa katunayan, sabay silang nagtayo ni Papa ng business sa Japan noon. Nalugi ang sa kanya. Kay Papa naman naging successful. Akala namin ayos lang sila ni Papa nung huli nilang pag-uusap eh. Maraming taon na nakakalipas. Yung pala hindi. Nitong nakaraan lang, nakarating sa amin na may dudukot daw sa akin. Huli ko nang nalaman mula kay Mama na si Mr. Hamamura yun. Hindi ka namin ibibigay sa kanya. Matagal na rin namin gustong tumiwalag eh. Wala lang kaming pera para sa pagbabagong buhay namin. Tama ka. Hindi naman talaga kami masamang tao. Pero minsan na kaming naging masama kasi kailangan eh. Galante si Mr. Hamamura pagdating sa pera. Pero napakasama ng ugali nun. Sobrang brutal. Isang pagkakamali mo lang eh, kawawa ka na kagad eh. Kaya nga kailangan namin ng pera para makalis na kami sa kanila. Gusto namin ng normal na buhay. Pero hindi yun mangyayari kung habang buhay kaming nasa poder ng Hapon na yun. Sige, naniniwala ako sa inyo. Tutulungan ko kayo. Pero kailangan ko munang makarating ng Japan. Kailangan ko makabalik sa amin para matulungan ko kayo. Kung tutulungan mo kami magkaroon ng bagong buhay, tutulungan ka rin namin makaligtas kay Mr. Hamamura. Tandaan nyo, dalawa magiging kalaban natin dito. Si Mr. Hamamura at yung aswang. Mga aswang, marami sila. Hindi lang siya nag-iisa. Kaya mas nakakabahala rin silang kalaban. Ang kailangan lang natin makalis sa probinsya na to. Yun lang. Kapag nagawa na natin yon, magiging maayos na ang lahat. Paano mga pamilya natin, Temyong? Naisip mo ba yun? Parang biglang sumakit ang ulo ni Lito at Temyong sa tanong na yon ni Obeng. Napagtanto nila na hindi lang pala sila ang dapat na makalis, maging ang kanilang mga pamilya rin. Ay nako, pambihira. Bahala na. Lumakas pa ng lumakas ang ulan. Gustuhin man nilang umalis pero mas pinili na lamang nilang manatili roon. Mas delikado kasi kung lalabas sila dahil bukod sa madilim, kahit ilawan nila ang daan, ay sobrang lakas pa rin ng ulan at wala rin sila makikita. Pinatulog nila si Yuki. Habang sila
ay nanatiling gising at nagbabantay lamang sa paligid. Kumusta na kaya si Alan? Siguradong naghihintay na naman sa akin yun. Bilib ako sa iyo, pre. Nagagawa mong itaguyod ang anak mo kahit wala ka ng asawa, no? Eh ako, 5 asawa ko. Pero hirap na hirap akong magkaanak. Malamang, baog ka siguro. Parehong natawa ang dalawa. Madaling araw na nang tumila na ang ulan. Kahit basa at maputik ang daan, bumalik na sila sa paglalakad. Mabuti na lang din at natatandaan pa rin nila ang daan pabalik. Halos 1 oras din ang kanilang nilakad. Tumagal sila sa gubat dahil sa madulas ang kanilang dinaraanan. Natanaw na rin nila ang van na sinakyan nila kasama ni Mang Melencio. Huminto si Lito nang may mapagtanto siyang bagay. At teka sandali. Pwedeng makita ni Mang Melencio itong kasama natin. Anong gagawin natin? Doon tayo sa kabila. Maglalakad na sana sila nang biglang may mga armadong lalaki ang lumabas mula sa likuran ng mga puno. Mahahabang baril ang mga dala ng mga yon. Wala silang nagawa kundi ang bitiwan na lang din ng mga hawak nilang baril nang tutukan na sila ng mga lalaki. Isa-isa silang dinakma sa likuran at sapilitang pinaglakad palapit sa van. Lumabas si Mang Melencio mula sa van. Pangiti-ngiti pa ang matanda at pumapalakpak ng mabagal. Magaling, magaling. Sulit ang paghihintay ko rito ng halos 1 araw. Mang Melencio, dala na namin tong anak ng hapon. Matutuwa si boss nito. Tiba-tiba tayo na. Hep. Ano yung narinig ko? Oo, tayo. Bakit, Mang Melencio? Kami lang na mga tao ko ang matutuwa. Kayo, hindi. Teka. Anong ibig sabihin nito? Dahil mahina ang utak mong umintindi ng mga ganitong bagay, ipapaliwanag ko sa iyo, ha? Ako at ang mga bata ko ang makikinabang sa pinaghirapan ninyo. Sa madaling salita, wala kayong mapapala. Sinasabi mo bang hindi mo kami hahatian dito? Ayun! Kuha mo! Daling-dali! Napakawalang hiya mo talaga kahit na kailan. Munti ka mo na nga kaming ipahamak dati. Uutakan mo pa kami ngayon. Wala ka talagang puso. Ano? Puso? Sino sa atin dito ang may puso? Lahat tayo dito masasamang tao . Kung alam lang namin na ganito ang gagawin mo, di sana pinatay na kita noon pa . Isa kang walang kakwenta-kwentang matanda na dapat lamunin na ng uod sa lupa. Isang malakas na sampal ang inabot ni Obeng. Papalagpasan na siya, pero tumutok sa kanya ang 4 na may mahahabang baril. Kunin niyo yung babae na yan. Yung iba maiwan. Tudasin niyo yan sa liblib. Yung walang makakakita sa inyo, ha? Walang hiya ka. Pagbabayaran mo to. Bitiwan niyo ako. May mga amoy putok kayo. Sumakay na sila Mang Melencio. Naiwan sila Lito kasama ang 5 lalaki. Puwersahan silang hinila pabalik sa kagubatan. Sa tuwing tatangkay nilang pumalag ay tinatadyakan sila sa likuran. Nang medyo makalayo-layo na, pinaluhod na sila sa basang lupa. Tinutukan na sila ng baril at nasa aktong tatapusin na ang buhay ng 3 nang bigla na lang may naglitawan na aswang sa paligid. Hindi nila mabilang kung ilang aswang yon. Isa lang ang nasisiguro nila Lito. Naroon ang aswang na tinamaan ni Temyong sa braso. Inatake ng mga aswang ang mga armadong lalaki. Nagpaulan sila ng bala. Pero sadyang nakakalamang ang mga aswang sa parting yon. Madilim kasi at hirap ding makakilos sa mga lalaki dahil sa maputik na daan. Mga tol, aswang! Hindi malaman ng 3 kung ano ang una nilang gagawin. Nasa gitna sila ng nagkakagulong mga armado at mga aswang.
Gabang, bilis! Gabang! Wala na silang pakialam kung halos matikman na nila ang putik. Ang makaligtas lamang ang mahalaga para sa kanila. Nang makarating sa gilid, ay nagtago sila sa gilid ng malapad na puno. Kahit makatakas tayo dito, susundan naman tayo ng mga aswang. Wala na tayong baril. Akong bahala! Bakit? Anong gagawin mo? Baka mamatay ka sa pagbibida-bida mo, ha? Dadamputin ko yung isang Armalite. Kailangan natin ng baril kahit isa lang. Sandali! Baliw ka! Wala nang nagawa si Lito at Temyong. Mabilis na gumapang si Obeng pabalik sa Armalite sa gilid ng isang lalaki na tuklap na ang leeg. Na makakuha ng pagkakataon, mabilis niyang dinampot ang mahabang baril. Pabalik na siya nang biglang mapansin siya ng isa sa mga lalaki. Pinaulanan siya ng bala. Buti na lang ay nakaiwas kagad si Obeng. Malakas ako kay Lord, no? Wala silang sinayang na pagkakataon. Habang nagkakagulo pa ang mga aswang at mga armado, sinamantala nila ang oras na tumakbo. Makailang ulit na nadulas ang magkakaibigan habang pilit nilang tinatakasan ng mga humahabol naman na aswang. Babaril-barilin ko lang itong mga to. Ganda ng baril, pre, oh. Sira ulo! Sumabay ka na sa amin, dali! Huminto sila at sandaling umupo sa gilid nang bahagya na silang nakalayo. Tumigil na rin ang putukan na kanilang naririnig. Patay na yung mga tao ni Mang Melencio, pero may mga aswang pa rin humahabol sa atin. Huwag kang matakot, may baril tayo, no? Hindi ako takot sa aswang. Iniisip ko si Yuki. Kapag nakabalik na sila sa rest house ni Mr. Hamamura, wala na tayo mapapala. Gagalingan ko na lang bumira para matapos kagad itong mga aswang na to. Wag mong ubusin ang bala. Pupunta pa tayo sa rest house. Babawiin natin si Yuki. Baliw ka ba? Alam mo naman kung gaano karaming tao dun? Wala tayong pakialam. Ang mahalaga, baligtas natin si Yuki. May gusto ba kayo dun, ha? Binatukan ni Lito si Obeng ng malakas. Anong pinagsasabi mo? Wala tayong pera kapag hindi natin siya nabawi. Shh! Tahimik lang kayo. Dumapa ang tatlo sa maputik na sahig. Nakita nilang dumating ang mga aswang at tila hinahanap sila. Parang awa mo na. Huwag ka magpaputok. Huminga ng malalim si Obeng. Mabuti na lamang ay nakapagpigil pa siya. Hindi na sila nahanap ng mga aswang. Ilang sandali lang ay nagsialisan na rin ang mga yon. Nang masigurong wala na ang mga aswang, ay saka lamang sila lumabas sa kanilang pinagtataguan. Hindi na tayo pwedeng bumalik doon. Baka may makasalubong pa tayo. Umanap na lang tayo ng ibang daan. Konting tiis na lang. Magumagan na rin naman na. Hindi naging kampante ang magkakaibigan kahit na wala na mga aswang. Parang nagkaroon na sila ng trauma sa bawat daraanan nila. Dahil sa tuwing may maririnig silang kaluskos, pakiramdam nila ay may aswang na naman sa paligid. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan ng sumilay ang liwanag. Ang mga tilaok ng manok ay parang nagbigay ng pag-asa sa kanila. Dahil sa wakas, maliwanag na rin ang paligid. Bumuntong hininga na lamang si Lito nang marating na nila ang kalsada. Ang dami nilang pinara, pero ni isa sa mga yon ay walang humihinto. Mukha kasi silang mga palaboy sa daan na sobrang dumi ng suot nila. Takpan mo ng damit niyang gamit mo. Baka matakot sila lalo sa atin eh, oh. Maglakad na lang tayo. Malapit naman na rin to sa terminal eh. Makiusap na lang tayo para makasakay. Nagtiyaga na lamang ang tatlo. Hindi na lang nila pinansin ang tingin ng mga nadadaanan nilang tao. Habang nasa gilid ng kalsada, bigla na lang gumitna si Obeng. Napapreno ng malakas ang isang truck. Nilabas ni Obeng ang mahaba niyang baril. Walang iyang mundo to, oh. Nagpapakatino na kami, wala man lang gustong tumulong. Mga ayaw magpasakay. Ikaw, malis ka dyan.
Expired ang pagiging mabait ko. Natatarantang bumaba ang lalaking driver at ang pahinante nito. Kapag nagsumbong kayo sa kinauukulan, hahanapin ko kayo. Hoy, kayong dalawa dyan. Sakin na, no? Napapailing na lamang na sumakay sina Temyong at Lito. Baliw ka talaga, no? Mapapahamak tayo lalo sa ginagawa mo eh. Kapag yung dalawa nagsumbong, yari tayo. Sinasabi ko sa'yo. Hindi yan. Huwag nga kayo matakot. Hoy, mga pare. Pera muna ha. Emergency lang. Tumango-tango na lang yung dalawang lalaki sa labas. Pinandar na rin ni Obeng ang sasakyan na parang wala lang nangyari. Sumasakit ulo ko sa iyo eh. Sa susunod nga kapag may gagawin ka magsabi ka muna ha. Inugulat mo kami palagi eh. Ang mahalaga, mabilis tayo makakarating sa rest house. Nagsimula ng kabahan si Lito. Naisip pa lang niya kung gaano karami ang kakalabanin nila ay parang nawawalan na siya ng pag-asa. Parang pagpapatiwakal ang lumusob doon at kalabanin ang dati nilang boss. Tanghali na makarating sila sa baryo kung saan nakatira si Lito. Dinaanan muna niya ang kanyang ina at anak. Pero hindi na siya pumasok sa loob. Sapat nang makita niya na nasa maayos na kalagayan ang kanyang anak na si Alan. Pagbaba nila sa truck, mula sa baryong kinalalagyan nila ay tinanaw nila ang rest house. Kitang-kita yun doon, kaya naman nagsimula na ring kabahan si Lito. Mga pare, kapag nabuhay kayo at ako ang namatay, pakiusap naman Kayo nang bahala kay mama at sa anak ko ha. Pambira ka. Bibigyan mo pa kami ng responsibilidad. Sa akin ayos lang no. Basta kapag ako naman ang namatay, ikaw nang bahala sa 5 kong anak ha. Sira ulo. Naglakad sila patungo sa rest house. Bawat takbang ay tila nagiging mitya ng kanilang buhay. Nauuna sa paglalakad si Obeng habang umaakyat sila. Nang nasa taas na sila, pasimpleng sinilip ni Obeng ang area. Nanlaki ang mata ni Obeng nang makita ang mga naroon. Walang iya. Oh, bakit pre? Halika kayo dali, akyat! Maging si Lito at Temyong ay nagulat din. Maging sa rooftop din ay may mga nakabiti na bangkay. Nagmadali silang lumapit doon at sumilip sa loob ng bahay. Puro patay na ang naroon. May ilan na labas ang laman loob, butas ang tiyan at pugutang ulo at lasog-lasog ang katawan at puro kalmot. Hindi kaya pumunta rito yung mga aswang? Napalingon sila sa gilid nang marinig nila na may isa pang buhay. Ha? Boss? Nagingalo ang hapon na si Mr. Hamamura. Duguan ang bibig nito at maraming sugat sa katawan. Aswang! Yun na lang ang nasabi ng hapon at tuluyan na itong nalagutan ng kanyang hininga. Aswang nga talaga, no? Mga tol, kumuha kayo ng baril. Malakas ang kutob kong binawi nila si Yuki. Nagsidamputan na sila ng mahahabang baril. Mga pre, tear gas at smoke grenade to, di ba? Kaya pala walang kalaban-laban tong mga inutil na to eh. Ginamit sa kanila yan. Ibig sabihin, pag alis nila sa atin, nakarating kagad sila dito? Mga aswang nga sila, di ba? Malamang, mabilis lang sila. Ngayong wasak na ang samahan na to, pera na lang ang kailangan natin para makapagbagong buhay. Tara na, iligtas natin yung si Yuki. Bago pa may ibang makatuklas ng malagim na nangyari doon, ay umalis na rin sila. Binalot nila sa tela ang mga dala nilang baril. Kumuha rin sila ng malaking bag kung saan nakalagay ang iba pang baril na pamalit. Hapon pa nang bumalik sila sa baryo, kung saan nila unang nakita si Yuki. Wala silang makitang palatandaan na may aswang doon. Kaya naman
Naglakad-lakad sila sa pinakadulong parte ng baryong yon. Doon na nila nakita ang isang komunidad. Maliit lang, iilan lang ang naroon. Ilang metro lang ang layo nila at nakita nila ang aswang na may gusto sa babaeng si Yuki. Buti na lang, madali nating nahanap tong lugar na to. Salamat, Lord! Kailangan muna nating malaman kung nasan si Yuki. Tara, lumapit tayo. Maliwanag pa pero walang takot silang naglakad palapit. Ang tanging kubli na lang nila ay ang mga puno ng saging. Wala pa sila sa loob. May nakakita na sa kanila. May mga armado! May mga kalaban! Naalarma ang magkakaibigan. Kanya-kanya na nilang hinanda ang kanilang mga baril. Bad trip naman oh! Huwag kayong kabahan! Ang sabi ng nabasa kong libro noon, mas mahina ang mga aswang kapag may sikat pa ng araw. Walang pinatawad ang tatlo. Nagpaulan kagad sila ng bala sa unang 2 bahay na dinaanan nila. Ang dami nilang dalang bala kaya hindi sila nauubusan. Lasog-lasog ang katawan ng ibang aswang dahil matataas na kalibre ng baril ang daladala nila. Sinunod naman nila ang isa pang bahay na kung saan mas maraming nagsisiksikan doong aswang. Lahat ng mga naroon ay pinaulanan din nila ng bala. Isang buhay lang ang natitira. Lumabas doon ang aswang na nagkakagusto kay Yuki. Nakalagay ang braso ng aswang sa leeg ng babae. Nakaamba ang matatalas nitong pangil na handang-handa ng ikagat sa babae. Subukan niyong magpaputok. Butas ang leeg nito. Pakiusap, iligtas niyo ako. Gagawin niya akong katulad niya. Ayoko maging aswang. Oo, kumalma ka. Huwag kang gagalaw. Hoy aswang, anong kailangan mo para palayain mo siya? Palayain? Bakit ko siya palalayain kung siya naman ang kailangan ko? Alam mo, kung ako sa'yo, bitiwan mo yung babae. Hindi mo ba nakikita nangyari sa mga kasama mo? Bulagtan na lahat. Napakadali. Basic na basic. Wala akong pakialam kung mapatay niyo ako. Mamamatay rin itong babaeng ito. Ano ba? Wala ba kayong gagawin? Ano ito, talk show? Pakiusap naman oh. Para kayo nasa pelikula eh. Nagkukwentuhan muna bago magpatayan. Ano ka ba? Ano ba kayo? Aksyon na! Kung makautos ka, akala mo simpleng nilalang lang yung ng hostage sa'yo ah. Kumalma ka nga muna dyan. Nakikipag-negosasyon pa kami eh. Gusto mo ba ng lifetime supply ng karne? O gusto mo ng isang buong morgue? Maraming karne doon. Hoy, tigilan mo na yung sinasabi mo. Walang saysay. Kung Isang malakas na putok ang narinig nila. Yung pala, binaril na ni Lito sa noo ang aswang. Nagulat si Temyong at Obeng. Mas lalo na si Yuki. Nakalimutan mo yatang mas mabilis ang bala kaysa sa pangil mo. Naiyak na lamang si Yuki. Hindi siya makapaniwala na ang balang tumagos sa aswang ay dumaan pa sa gilid ng pisngi niya. Muntikan siyang madaplisan. Naubos nila ang mga aswang. Nabawi na rin nila si Yuki. Agad din naman silang umalis sa lugar na yon. Dahil wala na ang mga humahabol kay Yuki na aswang at grupo ni Mr. Hamamura, tinupad nila ang pangakong pagtulong. Nagbayad ang ama ng babae kina Lito ng pera. Ang maganda pa roon, hinikayat silang dalhin na rin sa Japan ang kanilang mga pamilya. Mula noon, naging personal na bodyguard ng ama ni Yuki sila Lito. Walang kaalam-alam ang ama ng babae na bukod kay Mr. Hamamura, may aswang din silang nakaharap. Pinalabas na lamang ng babae na si Mr. Hamamura lang ang kalaban nila. At ang tatlong magkakaibigan naman ang kinilalang bayani na kagaya ng kanilang napag-usapan. Itinigil na nila Lito ang maling gawain. Nagbagong buhay na sila sa tulong ng pamilya ni Yuki.
hinarap nila ang bagong kabanata ng kanilang buhay kasama ang pamilya sa masaganang bansa ng Japan. Wakas,